Gago! Pero bago ang lahat, panoorin nyo muna kung paano nabuo si Batog. Ang daming problemang nangyari pero okay lang. Yung NLK pipe ni Batog hindi rin dumating. Last minute ng New Year, nagwe-welding pa kami. Nahirapan din ako maghanap ng rim para kay Batog. Ito kasi yung kulay na gusto ko para sa kanya. Yung spoke, nahirapan din kami kumuha ng sukat. Kasi ito yung gusto kong ilagay na hub. Second hand pero racing boy yan. Wala rin akong balak isali sa show si Batog dahil gusto ko lang makitang maganda siya. Okay na sa mata ko. So, what's up sa inyo mga kamotodik? Ito na yung rim set natin. Ayan. Bali, papatanggal natin tong hub. Ililipat natin doon sa strong rim na binili natin bago. So, ayan, papunta na ako doon sa mag-aalay ng rim ko. RCB hub nga pala yung gamit ko dyan kasi yan yung gusto kong gamitin na hub. Second hand lang siya pero okay na okay pa siya. Yan, after tanggalin ni Sir yung spoke, ito na yung RCB hub na sinasabi ko sa inyo. Ito kasi isa sa mga pangarap ko dati na hub pero hindi ko mabili, hindi ko siya afford. So ngayon, phase out na yung brand new ng gantong RCB hub kaya may nakita ako sa online, binili ko na. Dahil ito yung gusto kong ilagay sa motor para kay Batog. After niya, pumunta na ako sa tindahan para bumili ng Yaguso Rayo. Tapos sprocket set na Motaro para kay Batog para mas maganda naman yung takbo niya pag naka-rim set siya. Hindi dumating yung NLK pipe na dapat kay Batog. Sobrang bad trip at na-stress ako that time. Kaya bumili na lang ako ng iron pipe, yung copy lang. Hindi siya original pero mukhang tube type naman siya. Kaya nga yung copy na muffler na yan, 2,200 lang yung bili ko dyan. Grabe, sobrang bad trip ko sa inyo JNT. Na traffic yung parcel ko dyan sa Himpapawid. Nakipagsuntukan pa ata kayo sa alien. 3,400 pesos nga pala yung binayaran ko dyan. Ang hirap talaga pag hindi scooter yung gamit mo. Buti na lang to the rescue yung tropa ko na taga dito. Baka tropa yan. Nagpalit kami ng motor, ako yung gumamit ng Honda Beat niya at ako na rin yung nagbitbit na mga parcel na daladala ko. Pag alis namin doon sa shop, buti naman dumating na itong strong rim na pinakahihintay ko. Sa wakas, mapapaalay na rin natin ng rim set ni Batog. Kaya syempre, check muna natin yung rim set kung talagang strong rim yung pinadala sa atin. Double check lang tayo. Medyo excited ako na may kaba kasi medyo mahal din yung rim na to. Nakatiketa pa. Tapos, ito may nakalagay din. Strong. Ibig sabihin original siya. So, ang score natin dito is 2,500 lang. So, dito ko sana i-blend yung kulay para kay Batog. Oh. So, yan. Kung nakikita ninyo yan. Kaso, ayan. Oh, medyo malayo sa personal. Pero sa video medyo malapit. Ito palang gagamitin nating hub. Ito yung RCB. So, nabili ko lang to ng second hand kasi matagal ko na hinahanap yung ganitong RCB na hub. Kasi limited lang ata to sa Pinas. Limited lang yung dumating nito sa Pinas. So, ayan o. Yan. So, medyo napamahal tayo dito. Parang binili ko to second hand tapos 2,700 kasi ayun yung rim niya o. Yun yung rim niya. So, hindi ko rin mapapakilabangan yung rim na yan. Apple pala itong gamit natin na JRP. Ito yung nakakabit sa ano natin yung Sniper 150 na nilaban sa show. Ito yung sa picture yan. Yung kulay dilaw yan yung nilaban natin sa show tapos niluto lang. Sila rin yung nanalo yung mga organizer. So, gustong gusto ko to, hindi ko talaga to binenta kasi nga ano, long drive namin ni Lady Driver yung motor na yun, gamit itong swing arm na to. Hindi man lang nagkaroon ng sira o biyak, so the best talaga tong JRP swing arm na to kaya hindi ko binitawan. So ayan, kung makikita ninyo mga kamotodik, dadali na natin sa shop si Batog. Kung makikita ninyo, kinarga ko na yung rim set niya. Lahat ng mga pwedeng ilagay, tapos bibili pa tayo ng gulong at yung mga kulang tsaka spoke. So let's go na. So after ko ikarga yung mga dapat kong ikarga sa motor, umalis na rin ako agad kasi nga nagmamadali ako. Bukas New Year na, si Batog hindi pa nabubuo. So may nakita tayong tropan, sabi mo tol? Lubo na, lubo pa sila. Yay! Ayan, may nakakilala pa kay Motodik dito sa Palawan habang may dala-dala tayong mga rim set. Maraming salamat sa iyo sa suporta. Ayan, ang swerte pagdating doon, walang ginagawa si Sir kaya ginawa niya na kaagad yung rim set para kay Batog. Medyo excited na ako sa part na yan. Siyempre, gusto ko na rin agad makita yung kalalabasan kung ano yung magiging itsura ni Batog. Habang nag-aalign si Sir, in-unbox ko na rin itong quick tire na gagamitin ko para doon sa rim. Quick tire nga pala yung nilagay ko mga kadik. Dati kasi laging Falcon B-Rubber yung ginagamit ko kasi laging lumalabas yung ply. Kaya sinubukan ko tong quick tire. Quick tire, baka naman. Mamaya-maya lang, medyo patapos na si Sir mag-align ng aking rim. Kaya ako na rin nagbaklas ng magsarap at sa likod, pati yung swing arm para mas mapabilis yung gagawin namin ni Sir. Kasi alam ko gagabihin kami at kinabukasan, 31 na. Baka mamaya hindi makahabol si Batog at ako yung masasad boy dito sa Gedli. Bumili na rin ako ng quick tire 50 by 100. Yan yung gulong na ilalagay ko sa harap.
After mag-align ni sir, pinagpuputol-putol niya na yung mga spoke na sumobra doon sa likod ng rim. Sa mga tropa nating kadik dyan na gusto magpa-align dito kay sir, sa Golden Valley ang location niya bago magdulo. Nag-iisang shop lang siya doon kaya madali niyo siya makikita. Malupit yan si sir, pogi na, handsome pa. Gago! So mga kamotodik, medyo nagutom tayo kaya bumili na tayo ng coke. Yan. Nakapagod din manood eh. Sir, malinda mo na. Ha? Ayan, pagtapos namin magmerienda ni sir, nilagyan niya na agad ng langis, pampadulas, para pasok agad. Parang yung ex mo, piling masikip, pero pasok agad. Gago! Ayan, pagtapos lagay ni sir ng pampadulas, pinasok niya na agad. Parang yung ex mo hindi pa pumapasok, umakting na, umaray agad. Mamaya-maya lang nalapat na rin sa wakas ni sir yung gulong doon sa rim. Habang pinapanood ko si sir, medyo nanggigigil na ako eh. Gusto ko na makita talaga yung kakalabasan kung pupogi ba si Batog. Sa wakas nalagyan na rin ang hangin ni sir. Ayan, ini-imagine ko na kaagad kung babagay ba talaga yung kulay na yan kay Batog. Tapos napansin ko nga pala basag pa yung signal light cover ni Batog. Tapos di ko pa rin na-orderan hanggang ngayon. Binaklas na nga rin pala ni sir yung bearing doon sa stock mags ko para ikabit doon sa rim set. Cheese! Mamaya-maya lang nakabit na ni sir yung rim doon sa harap. Medyo na-imagine ko na yung magiging itsura ni Batog. Nanghinaya nga lang ako kasi hindi umabot yung gold bolts ni Batog, pati yung original na pipe na dapat ilalagay natin sa kanya. Mamaya-maya lang habang may ginagawa si sir, ako na rin yung bumaklas ng swing arm ko. Kasi total sa mga ganitong gawain, kaya ko naman gawin yan para males na rin yung gagawin mamaya ni sir. Papalit na rin tayo nito. Ako na rin nga pala magpapalit ng Motaro set ni Batog. Napakamura din talaga ng Motaro na yan, tapos quality pa. Kaya agad-agad ko nang sinalpak yung small sprocket para kay Batog. After ko sigipan yung sprocket ni Batog, pinagkumpara ko na kagad yung kadena ng stock tsaka sa Motaro. Iniisip ko kasi kung magdadagdag pa ba kami ng kadena kasi syempre plus 2 yung swing arm na ikakabit natin. Ayun, medyo ginabi na si sir mag-align doon sa isang rim pang likod. Kaya habang nag-align siya, naisipan ko na ikabit ko na yung swing arm na plus 2 ng JRP. Baka naman! So ito na nga, ikakabit ko na sana yung JRP swing arm kaso may nakalimutan ako. Ayan, ito yung nakalimutan ko, yung chain guard para hindi magasgas yung ating JRP swing arm. So ayan, nakabili tayo. Buti may nairaman tayo ng motor. So, Mio. Buti na lang may nairaman tayo ng motor, yung dalawang bata na yan. Kaya binigyan ko na kagad siya ng 50, pambili niya ng candy. Kaya in-unbox ko na kagad yung binili kong King Drag na chain cover para ilagay doon sa swing arm natin ng JRP. Pagtapos niya, agad-agad ko nang kinabit yung JRP swing arm kasi medyo nagagabihan na kami. Pagtapos ko makabit yung JRP swing arm, isasalpak na agad namin itong rim set sa likod para matapos na at makapag-uwi na ako. Kasi after ko umuwi, susubukan ko humabol doon sa gumagawa ng pipe para i-convert yung pipe ng Raider 150 sa Sniper 155 natin. Nagdugtong na rin nga pala kami ng dalawang kadena kasi medyo nabitin yung kadena doon sa Motaro. So medyo ginabi na kami pero successful naman yung nagawa namin. So ito na si Batog. Ayan, tinest drive na agad ni sir kung magkakaroon ng aberya yung motor. Bumalik na rin naman agad siya kasi wala naman naging problema yung motor. Okay naman lahat ng ginawa niya, pati yung rim set sobrang tibay. Grabe yung nasalpak, inulan agad tayo agad. Kakasalpak ng rim set. Ayan, nakita nyo, basang-basa na si Motodik. Grabe. So ayun mga kamotodik, naligo muna ako kasi nabasa ako ng ulan. So ayun basang-basa pa nga ako. So, tignan natin kung mahahabol natin mamaya ipagawa yung pipe. Pag hindi siguro, bukas na. Kasi hindi pa rin tumitigil yung ulan. Grabe ka ulan. Pero okay lang yan. Dapat lagi kang masaya. Kita nang nangyari. Dapat laging masaya, di ba? Oo, nga. Di ba? So, hanggang dito na lang ang video natin mga kamotodik. Abangan nyo na lang bukas yung part 2 ng video na ito. Goodbye! Motodik is here. Kita-kita na lang ulit tayo bukas ng 6 PM. Paalam! Yo, isi-share ko sa inyo kung saan ako kumukuha ng pera para pampiyesa, para pampaganda doon kay Batog. Dito lang yan sa Masaya Game. Welcome to Masaya Game. Para manalo, kailangan mo muna mag-register. Ilalagay mo mobile number mo dyan, password at verification code. Ganun lang kadali at pasok ka na sa Masaya Game. Pagpasok mo sa laro, meron ka kaagad free draw para sa daily bonus. Wow. Para sa paglalaro, kailangan mo muna mag-cash in. Sa first cash in mo nga pala ng 100, may matatanggap ka agad na 15 pesos. At pag nag-cash in ka naman ng 200 pesos, may matatanggap ka agad na 55 pesos coin. I-click mo lang yung how to cash in para maturuan ka ni Masaya Game kung paano mag-cash in. Ito yung Dragon vs Tiger na saan pipili ka lang ng mataas na baraha. Kung ano yung mataas na baraha, yun yung mananalo.
Dito sa larong ito, yung pinili ko yung dragon kasi feeling ko yun yung mataas. Nasa diskarte ng tao kung ano ang mananalo. Pagtapos mo tumaya sa dragon, maghihintay ka lang ng saglit at maglalaban na yung dragon versus tiger. Kung makikita ninyo mas mataas yung card ng dragon, kaya ako nanalo. What if kung tumaya ako ng 100 pesos dyan, yung 100 pesos ko magiging 200 pesos agad? Woo! Meron din silang color game pareha sa peryahan. Pipili ka lang ng kulay na kung saan tingin mo mananalo. Yung napili ko dito yung color red, kaya doble yung panalo. Yung 10 pesos ko naging 30 pesos. Ganun lang kadali. Kaya ako sa inyo, i-download nyo na tong Masaya Game. Sabay-sabay tayo kumita ng pera. Ang tanong ng iba, paano i-withdraw yung pera kapag nanalo na sila? Napakadali lang yan. I-click mo lang yung withdrawal sa baba at pipilapan mo dyan yung GCash number mo, telephone number mo at yung OTP ng GCash mo. Ganun lang kadali at ilalagay mo lang yung amount na napanalunan mo sa Masaya Game, example 5,000 pesos at i-click mo lang yung withdrawal. 5 to 10 minutes, papasok na agad sa'yo yung pera. Legit! Yun, kaya ako sa inyo, i-download nyo na itong Masaya Game. Promise, legit na app ito. Pag hindi to legit, i-bash nyo ako, pero legit ito, promise. Kahit magkano lang ninyo, subukan lang ninyo 100 pesos, pwede maging 5,000 pesos. Depende sa diskarte ninyo. Kaya kung sa inyo, i-download nyo na itong Masaya Game. At sabay-sabay tayo kumita ng totoong pera. Goodbye! Moto Digis here! Kita-kita natin sa susunod na video. Paalam!